Ginayuntan sa pagtindog o atong abren ato mga Biblia sa 1 Kings chapter 22 verse 30 hangtod sa 41. Basahan nato ni responsibly. 1 Kings chapter 22 verse 31 hangtod sa 41. Ako mag-auna sa verse 30. Okay, kung nakita na, say amen. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself and enter into the battle, but put thou on thy robes. And the king of Israel disguised himself and went into the battle. And it came to pass when the captains of the chariots saw Jehoshaphat that they said, Surely it is the king of Israel. And they turned aside to fight against him. And Jehoshaphat cried out. And a certain man drew a bow at a venture and smote the king of Israel between the joints of the harness. Wherefore he said unto the driver of the chariots, Turn thy hand and carry me out of the host, for I am wounded. And there went a proclamation throughout the host about the going down of the sun, saying, Every man to his city, and every man to his own country. And one washed the chariot in the pool of Samaria, and the dog licked up his blood, and they washed his armor according to the word of the Lord which he spake. So Ahab slept with his father, and Ahaziah his son reigned in his instead. Altogether, verse 42, And Jehoshaphat the son of Asa began to reign over Judah in the 4th year of Ahab, king of Israel. Magampo ta, labing balan nga Ginoo, salamat sa kahigayunan, salamat Lord sa good health, salamat Lord sa mga struggle Ginoo sa imong mga katawhan nga nagapabilin, nagasalig diya kanimo Ginoo. Salamat Lord nga nakaabot pa mi karon, na-enjoy pa namo Lord ang almost whole day karon nga adlaw Ginoo sa pagpasidungog diya kanimo. And we pray, O God, nga prepare our hearts and cleanse our hearts and mind, O Lord, nga kining mensahe dili mahimong sayang Ginoo, kundi magatubo sa amo ang kasing-kasing o Dios, o mahimong encouragement, mahimong challenge Lord, mahimong pagtulunan Ginoo nga paano pa mi nga magpadayon sa pagpangalagad diya kanimo. Gamitin mong ubos nga alagad og dihugi Ginoo sa kahibalo, and let the Holy Spirit o Lord nga giya Ginoo. Be with us, O Lord, in Jesus name we pray. Amen. Balik ta sa atong lingkuranan, and salamat kayo no sa nindot nga invitation. Salamat kayo sa friendship sa inyong pastor. Salamat, nalipay gyud ko nga for a short time no mura na mi og 10 years nga amigo no. So salamat ana nga friendship no, dili mapalit og dili makambyoan og kape no. Actually ang kape gigamit lang namo nga naami friendship, pero ang kape dili makambyo sa kape no. So nga among goal nga daghan pang kape ang among mainom sunod. Amen no. So karon nga kani nga verse gitag-an si King Ahab nga kung mogira siya, mao ang iyahang kamatyan sa mamatay siya. So mao nang gi-prophesy siya. So ang gihimo ni King Ahab tungod kay siyempre na nailhan nato no nga rebelde man gid siya no, nga pagkatao, og ingon siya, naghimo siya og sarili niyang plano. Ingon siya muadto gyapon kuha ang away, pero dili ko muadto as a king, muadto ko as a soldier. So, iyahang i-disguise ang kalaban para ma-safety siya. Iyang, kung sakuan pa ba, iyahang gikontra ang plano sa Ginoo. Iyahang murag makasulti ta, di siya mo tuo sa giprophesy.
No, di siya mosalig sa Ginoo nga kanang giingnan na siya mamatay ka dira ana kung mo adto gyud ka nga gira. Ayang gihimo noon gikontra niya, naghimo siya og sariling plano. No, ug ang iyang plano nindot pud gihapon kayo, no? Pwede gihapon madawat sa uban nga events atong kinabuhi. Pero kabalo ka pag Ginoo naman gud nga will, dili na gyud na nato pwedeng alkontrahon. Ganahan man ka o dili, di gyud nato pwedeng i-twist. Amen? So di gid nimo siya pwedeng i-twist, no? So ang gihimo ni King Ahab, iyang gi-twist ang plano. Niadto siya, pero dili as a king, as a soldier. So kabalo na ta nga basta kalaban gani away-away, ang punteriya gyud as kalaban king gyud. Kay kung mapildi ang king, pildi na sila tanan. So nasa utok ni King Ahab, dili ko moadto dito as a king, moadto ko dito as a soldier. Kay kabalo ko ana si King Ahab nga ako gyud punteriya ani. Unya iyang ginalantaw nga kung mamatay ko, siyempre ang iyahang nasod, mapildi na po sila. So nindot na nga plano, iyahang gibira si Jehoshaphat, insa ikaw motindog sa ako ang posisyon sa gira. Oh, dili man siya ang hari, pero iyang gibira. So kung ato pong lantaw, nigsoon nga kung ikaw ibutang sa alanganin, murag makulbaan po ba yata? Unya ka no choice ka ba? No? Mo-perform ka, nga kanang okay rang unta nga kanang mamaynusan kag sweldo, okay lang nya kinabuhi gud ni. Di ba? Kabalo gud siya nga mapatay gud siya ni gira gud ni. Oh. Unya kabalo na gud siya nga gi-declare na nga mapildi ang Israel, nga mapildi si King Ahab, unya gi-twist nila, unya ang gihimo pa yung hari si Jehoshaphat pa gyud. Perting kulbaan ni Jehoshaphat kay limang ka ibutang ka sa front line para lang makuan ang kalaban ba, maatik kung sa kuan pa. Oh, ma-deceive siya nga di ito mao. So ma-preserve si King Ahab. Mao nay panglantaw ni King Ahab. Pero igsoon kung atong basahon sa Bible, sa atong gibasa, ang plano ni Ahab dili gyud mag-success basta dili gyud nakasubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Di gyud bisan pag maayo ka, mabitaw na dagantag mga plano, importante gyud kayo nga makasubay gyud sa kabubuton sa Dios. Kay kanang imong plano bisan pag financially able na stable, tanan nga mga able, tanan. Oh, o bisan pag gipinance pa ka sa Iran o sa US. Oh. Bisan pag ikaw pa moagi sa Hormuz dito, wa kay problema sa gasolina, basta wa nagani sa kabubuton sa Dios. Dili gyud ka magmadinawgon. Amen. So, wala na ipakuyaway, walay padugayay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay daghan man pod mga dugay na sa nga Kristiyanon, mga gahi na manog ulo. Amen? Kung asa pa tong nagdugay, mao naman itong di maminaw sa kabuton sa Dios. So, bisan to dugay, wala sa padugayay. No? Pabilin gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Kung gusto ka og safety, pabilin gyud. So, ang nahitabo kay King Ahab, lipay na siya. Ani dili na gyud ko ani mapatay. Guwapo na kayong plano. Sa kani ma-deceive na gyud ang mapatay si Jehoshaphat. Di ba hunaw na agad? Kabalo ka nga ikaw gipaon. So samtang ang event nagpadayon na, pero nakita nato dira nagmeeting ang kalaban. Ana po ng kalaban. Sabot na sila. Okay, kalaban nato karon si King Ahab. Atong i-safety ang hari. Amen? Ingon ang kalaban, i-safety nato ang hari. Yang problema kay dito sa Pikas, dili man si King Ahab ang nag-perform as a king. So lahi na, conflict na. Di ba? So ingon ang sa bahala ng mga matay ang sundalo, i-safety ang hari. Amen? Basta dili nagay kabubuton sa Dios, your life is in danger. Oh. Manaigsoon, salig ra kita sa Ginoo. Oh, salig ra kita. So, gira na. Kuwa na kulbahan na si Jehoshaphat, kulbahan na siya kay kabalo na gyud siya, na gyud ni gitag-an na ba gyud ni nga mamatay gyud ang hari niya. Siya gibutang. Siya mamatay na gyud tani wala. Pero ni perform lang gyapon siya. Unya samtang nagapadayon na, gihatagan na, gigira na, pinaanay. Pag kanang kuan sa bow, kanang pag-release na, alagi tira dito tanan nga mga sundalo. Unya napoy gi-assign nga i-safety ang hari. Amen. Nakuha ninyo? Sa sobrang paniguro ni King Ahab, na adto no siya sa disgrasya.
So ang nahitabo, naapil siya dito sa gipang pana. Gibanatag pa na mga sundalo. Ingon ang katong kalaban, i-safety ang hari. Nay nagdakop sa hari, gi-safety nila nga di maigo sa pana. Unya pagtanaw kay dili man si King Ahab. Si Jehoshaphat man. Tawag sila, dili ni mo ang hari. Amen? Kabalo ka, ngano si Jehoshaphat gi-safety sa Ginoo? Kay si Jehoshaphat may kahadlok sa Dios. Kabalo ka Kristiyanon, bisan pag ibutang ka sa front line of danger, pero kung nakaihigayon sa pagluhod, amen? Nakaihigayon sa pagsuporta sa bulaton sa Ginoo, nagapaluyo ka sa bulaton sa Dios, bisan pag naka sa in danger, ang Ginoo na mismo ang iyang kamot mag-safety sa imong kinabuhi. Si Jehoshaphat, kulbaan siya, humanly speaking, kulbaan siya. Pero wala siya kabalo, nga ang pagpabilin sa Ginoo nga may kahadlok, ginansyado at ubangan sa Ginoo. Amen? Karon ingon na si Ahab, isa naigo ko. Isa na ipalayo ko. Intaon, luoy kayong kinabuhi. Kabalo ka Kristiyanon, kung di kita musubay sa buton sa Ginoo, miserable gyud ang atong kinabuhi. Bisan pag maghigda kag kwarta. Basta wa na ka sa kabubuton sa Dios, miserable gyud imong kinabuhi. Wala na pinaka-peaceful nga kinabuhi sa Kristiyanon kanang naa og nagpabilin ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So pag safety kang Jehoshaphat, taud-taud napatay si King Ahab. Igsoon karon nga gabi gusto nako i-share sa inyo ang title tungod kay nadira ang word nga bow. Another term sa bow is arrow. Amen? No? O ang arrow kasagaran ginagamit ang arrow mo nang tuon ng panahon kanang pwede pang patay. Unya karon ginagamit na just for fun ay mga contest, di ba? Oh. Unya gigamit po na siya nga naay as arrow as a guide or direction para sa mga Baptist church. Kita na ako dito, Lighthouse Baptist Church, this way. Nay arrow, di ba? Oh. Pag-abot ito, this way. Oh, so pwede siya magamit og arrow. So, karon nga gabi, ang title nga ako ang gusto i-share sa tuwa is 3 arrows that you cannot escape. Amen? 3 arrows that you cannot escape. Isa dira ang sayawa, duha ang sa Ginoo dira ang arrow. Number 1, Satan's arrow of deception. Amen? Nagtuo ba ka nga bisan og nangalagad na ta sa Ginoo, naagyapoy yawa. Bisag faithful na ka sa Dios, naagyapoy yawa. Mao na Kristiyanon sa kang Satan's arrow of deception, bantay gyud ta kay walay padugay ani, walay paligunay. Ang yawa mangita gisag pamaagi to destroy our relationship with God. Aron mapalayo ta diha sa Ginoo. Unya kung mapalayo ta sa Dios, makalimot na ka sa Ginoo, mo na ni panahon pod nga maguba ang atong kinabuhi. Amen. Unya kasagaran karon ang concentration sa yawa gyud is mga batanon. Di ba? Daghan mga pamaagi nga ma-deceive ta, no? Sa trabaho, abi natog okay ra pero wa ta kabalo nagpa-deceive na pud ta. Amen. Sa mga position nato usay makambyo na nato ang atong commitment sa Ginoo. No? So, primero ang deception sa yawa daw murag lami siya. Nagtilaw mi ganina og cake. Lami man gyapon kay lisod lagi na sanay pastor. Oh. Anong panagsira kay mo mukaon og kung sa bukid pa cake. Oh, lami siya. Pero igsoon kabalo ka ang permiro nga attempt sa yawa sa tuwa is sa permiro tasty beginning. So number 1, Satan's arrow of deception. Tasty beginning. Unya kung ganahan na ka, hala murag okay man. Hala nindot lagi magsige absent, dako tag kwarta. Dako tag income ani kay ang overtime sa Domingo dako man. Unya napay simpre lahi ang payment labi na kung kuana dako gyud kwarta pero sa igsoon pisan pag pila pa ka milyon ng adlawng Domingo. Basta Ginoo na gani ang katbang lugi gihapon ka. Amen.
Logi gihapon ka. Pero ang yawa, mangita gyud siya way. Mo nang matingala ka, kabantay ba mo nga kung asa tong Domingo, magbisi na noon ka. Kung na kay tindahan, hala, mag-hands forward ang mga customer. Unya, asa tong mga nagtrabaho sa office, maunoy daghang overtime. Unya, inignay wali, di nakakadungog. Ang imong na priority, sweldo na. Unya, murag ko, okay ba no? Ay, murag ganahan na ta. Ang sunod nga gamiton sa yawa nga way, dili lang tasty in the beginning, kundi addiction. Hala, wa na, ganahan na ka. Oh. Matingala si Pastor, asa naman to si Igsoon? Uy, giganahan, nag-overtime. Taga-Domingo, sige, nag-overtime. Amen? Mangita di siya og way to distract our focus, our faith diya sa Ginoo. Amen? And later on, mabantayan nimo nga, nanay gitawag distraction sa imong kinabuhi. Magguba na ka. Matingala ka, di na ka malipayon, nakay kwarta, at huwag Jollibee, tanan nga pagkaon, tanan dito, lami kay mong kaon, pero wala na kay kalipay. Unsang naguba ay mo ang relationship with God. Fellowship with God. Amen? Kay kabalo ang yawa nga kung mapalayo ka, siyempre, dili na ka i-bless sa Ginoo. Di ka hatagan niya kalimaw. Di ka niya hatagan kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Sumapiktahan ang church. Amen? Kung di ka mo simba, labi na kung soul winner ka, nya ma-deceive ka sa yawa. O danay mga daghang kalag nga di ni mo mawitnessan. Ginansyado ang yawa. Kung ang Kristohanon mo palayo, ginansyado ang yawa. Di na wanay mo hatag trucks. Amen? Oh. Wanay mo support sa bulaton sa Ginoo. Dili man tanan totally naguba, pero at least hinahinay na siya ginaguba. Individual. Amen. So careful gyud taigson kay daghan way of kanabitang mga estilo sa yawa nga ma-deceive ta. Karon daghan karon ang gitawag social media. Wala na, laswa na kayo. Amen. So atong hatagan og boundary. Dili tungod kay ang cellphone imo na, ikaw nagpalit, pag gusto na lang ka din nag-open. Igsoon dapat ang Kristiyano natay boundary. Amen? No? Ayaw sugot nga pataka na lang ka dira og mga swipe hangtod maguba na ang utok nimo. Kabalo ba ka kaning social media walay paligunay. Bisag dugay na ka diha sa Dios kung ang imong focus mabalhin na, ma-focus na dito sa social media, wala na. Mingon ka nag-chat lang pero lahi na day mong ginalantaw. Labi na ko mga batanon ato gyud na po sa Ginoo. Dito sa Mua, naay bata nga 10 years old. Ang permiro niyang gi-rape, manok, baboy, kanding. Hangtod nga niabot ang time, ang kaedad niya 8 years old, iyan ang gi-rape. Asa man na nagikan? Asa na na-educate? Social media. Mo nang dita matingala nga someday daghang rapist sa kalibutan. Manang ginikanan, ayaw nyo pagustuhig, pasagad, og ang inyong mga anak masigdula og kuan, cellphone. Lipay man ta nga naay wifi, pero dili sa tanang higayon. Kaya basig di nakakaila sa imong anak, someday. Amen? So daghan way of deception sa yawa. Aron lang yun ta mapalayo og mapaduol ta sa tunglo, kay tunglohon magyud ta sa Ginoo. Kung mapalayo ta, tunglohon gyud ta sa Ginoo. Og atong kuptan ang atong pamilya nga maghugpong sa pagpangalagad sa Dios. Amen? Dili nato tugutan nga ang social media mao'y mo destroy sa atong family. Amen? Dagahan ang naguba nga pamilya because of social media. Bisan mga Kristohano nangaguba. Kay walay boundary, walay limitation. Na-spoiled na sa gitawag freedom sa kakayahan nga makapaload, kwarta, imo na, okay lang. Amen? So, number 1, Satan's arrow of deception. Ingon din sa John chapter 8, verse 44, Ye are of your father the devil, the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him when he speaketh a lie. From the beginning, kabalo nagyuta nga mao nagyud ang trabaho sa Yawa. Amen? Atik ragyud.
Napagani ni karon nga may usbon i-twist na sa yawa nga ang lalaki mingon siya babae ang iyang gibati. Deception man na. Unya ang babae mingon siya lalaki ko. Deception man na. Unya mingon ang bana dili na ta ka mahal. Kay nana ko'y mahal nga uban. Deception man na. Ang purpose is to destroy our family. Igsoon na ata nga mga ginikanan ato yan po sa Ginoo nga Lord, help us Lord nga among family maghiusa mi maghugpong sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Bantayan na ita mabitan ako mahimantay ka igsoon ayaw sa imong katapad. Bantayi ang imong pamilya. Usay sobra nimong himantay sa imong igsoon wa ka kabantay imong anak, imong bana, imong pamilya layo na kayo sa Ginoo. Mind your own business. Amen. Kung wa man kay matabang sa uban, ayaw pang hilabot. Siguruha ang imong pamilya nga magkahugpong sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung nahagba ang uban, nabuntisan ang uban, ilan ang problema? Ang imong pamilya at imana. Amen? Kung namay mahagbong igsoon, naata nga mag-inam po ay. Samtang buhi pata, napay tsansa. Amen? Kaya ang Ginoo puno gud sa kaluoy ug grasya. Oh. So ayaw sige panghukom. Kaya wala ka gihimong judge sa Ginoo. Gihimo ka nga mahimong server, mag-alagad, mangabig o kalag to spread out the word of God. Amen? Dili to spread out the life of others. Kung dili i-spread out nato ang ngalan sa Ginoo. Amen? So number 1, Satan's arrow of deception. Number 2, arrow of divine judgment. So si King Ahab kabalo magyuta nga sobrahan kanang word nga sobrahan kanang rebelde gid siya ba? Oh, mangtas gid siya nga pagkatao. Wa gid siya nagasubay sa kabubuton sa Ginoo. Pero kabalo ba ka nga naay gitawag nga arrow of divine judgment. Igsoon ang matag usa sa imong gihimo, according sa imong gihimo, imuha gyud ang tubagon sa Dios. Amen. Unya kaning gitawag nga arrow of divine judgment, kuha ni siya kanang naay tamang panahon. Dugay kayo no, wala dayong gipatay si King Ahab. Dito pa siya sa ulahi, sa later part sa iyang kinabuhi. Nganuman, naay gitawag nga right time judgment. Kung magpalayo ka sa Dios, naay tamang oras nga hukman ka sa Ginoo. Mga mga Kristiyano nga nagpalayo sa Ginoo, dili ta mo pikat sa ilaha kay kani kuanon gyud ni si Ginoo na gini tunglohon ilan ang kinabuhi lagi. Ang atoa ato. Amen. Oh. Ang imo nga magpabilin ka diha sa Ginoo. Kay ang Dios maningil gyud siya sa tanan nga atong gihimo, maayo man o dautan. Ayaw pag-agad sa uban nga, uy, daghan man dito, musabay na lang po ka. Dili tungod kay mao'y ginahimo sa tanan, bisag mali, musabay ka. Kanang gitawag sa kalibutan karog trending, viral. Oh. Ang Kristiyano natay standard. Amen? Whatever happen, mausab ang kalibutan, magpabilin ta nga mosunod sa kabubuton sa Ginoo. So, arrow of divine judgment. Kabalo ka, pag ang Dios na mo araw, bisan pag kinsa na mong katapad, kung ikaw ang nagloko sa Dios, pwede man ka magpa-pretend karon. Amen? Kita nga tao, pwede ta mag-pretend. Pagkanta nimo muratag balaan pero naday kay gitaguan nga mga butangan nakapasakit sa Dios. Hangtod nga dili ka muluhod ug musurrender sa Dios sa mga butang nga sama niya na. The divine arrow of judgment of God moabot na sa imong kinabuhi. Tinuod na, moabot sa imong kinabuhi sa tamang oras. Mao nang damor ka magpadugay, damor nga magkasakit. Mingon naman Kristo, wala lagi ko bunali pa. Hulata kay moabot na. Excited ra ka kayo. Basig di po ka anak sa Ginoo, mao nang wa ka bunali. Amen. And also the arrow of divine judgment not only right time moabot, kundi napoy gitawag painful judgment. Kabalo ka pag ang Dios na maghukom kanang sa mali nimong gihimo nga di ka mga ipasaylo sa Ginoo ba? Di ka mubalik sa Dios nga magtinarong? Na may nagasimba pero ang kinabuhi wa gitarong. Oh. Okay, safety ko kay gasimba ko bisag wa ko nagtinarong. Di gyapon ka safety. Mo na nga dili lang tataman sa attendance. Apila ang imong Christian life tarunga. Amen.
Mahimo kang blessing sa imong trabaho. Ayaw lang nang mahimo kang blessing, dili unsa man nimo. Nga ang tinud-anay gyud nga dapat na mahimong suga outside of this group. Inigawas na to ba mahimo tang panalangin. Kayo say murag balahan na ta diri pagawas, di man ita balahan. Dapat mas balaan ta sa gawas. Anything nga imong himuon, kabalo ka pag bunalan na ta sa Ginoo, sakit gyud siya. Nakoy kabats nako sa Bible school, nanguyab siya sa kabats pod namo, wa siya gisugot. Murag na discourage siya nga wa magi ko gisugot. Siya muundang na lang kog Bible school kay magsundalo ko. Tungod kay maestro siya, dali siya nakasulod sa sundalo. So after 7 years, nadunggan ako nga muuli siya sa nabunturan, kay taga nabunturan man to siya. Muuli siya sa nabunturan kay nasakit siya dito. Sundalo naibala na ko nga 6 times na siya nga gioperahan dito sa Tarlac sa iyahang ulcer. 6 times. Pag uli niya nagbisita ko, giadtuan ako dito silang lugar, ingo na si Apple may pangalan, na si Apple. Nung giingnon ako ingo, nung na si Apple nung. Siya, ako si Apple. Ang iyahang gesture siyang lawas mura nag 90 years old. Niwang kaayo, puno na sa mga plaster sa lawas. As iniwang gyud kaayo. Ikupul gig ako sa ako sa ikupul, ikaw din na pul. Siya ako lagi ni. Oh, siya gibunalan ako sa Ginoo kay nibiya magkuko sa akong commitment sa Dios. Siya niuli ko kay di ko gusto mamatay dito sa Tarlac. Unya kabalo ba ka unsang pinakasakit? Nagpa-opera siya sa tagom, ningon ng doktor. Last na ni nga opera, putlo na ang hawak. Isa mong sugot manananggal buhi. Ningon siya sa doktor, isa ayaw lang putla dok. Bahalag mamatay ko. Oh, isa bahalag mamatay ko, ayaw lang putla. Pero kabalo ba ka unsa ang iyang hangyo sa Ginoo? Ingon siya, Lord, kanang una ko mamatay, akong pagampo nga ang akong ginikanan madala nako sa tilan sa Dios. Kabalo ka dili pa baya ulahian tanan gyapon, amen. Bisag unsa kagahi sa tawo naagya po'y lugar gyud nga humuko na sa Ginoo. Pero kung na may lugar nga humukon, ayaw na tong wala na chance. Amen. Mo gun hilig sa mga Kristiyanon baka tong last chance na grabe na kay commitment. Nga mingon ang Ginoo, last 10 minutes. Saan man mo na mag-faithful ka sa Ginoo, 10 minutes na lang. Karon pa lang daan, tarungan na, amen. Ayaw sayangi mong kinabuhi, kaya pwede pa kang gamiton sa Ginoo. Nga nung hulaton pa man na to, ang painful judgment, nga na may blessing. Amen. Nga nung piliyon na yun nato ng sakit, nga mga paghukom sa Diyos, nga na may pwedeng blessing sa Ginoo. Pwede man hard time, pero lahi man ang hard time nga gibunalan ka sa Diyos. Hard time nga during sa testing sa imong faith, okay ra na. Pero kanang painful judgment, sakit kayo. So tuod man, namatay gid siya. Pagkamatay niya, nakita na ko yung ginikanan ng alagad sa Ginoo. Pero pwede ba ito nga siya tanan mga lagad buhi? Pero kay mo lagi na, kanang natay mga move ba nga dili ka bubuton sa Ginoo. Ayaw gid supaka. Ayaw gid supaka. Kay dili gyud ka magmanilampuson. It might be kung buhi pa to siya, siguro halos ka tuig mi nga nangalagad sa Ginoo. Kung buhi ito siya, na siya simbahan, na napoy church, na napoy mga katawhan. Pero na-miss niya tungod lang sa iyang sariling mga plano nga di nasubay sa kabubuton sa Ginoo. Mga Kristiyano, young people, married, brotherhood, ayaw usbag yun ang kabubuton sa Ginoo. Naglibog ka, pabilin sa plano sa Dios. Ayaw nang mapalayo ka sa plano sa Ginoo. O kung mapalayo ka, ganahan na po ka. Kay naay gitawag painful judgment. Unya, aside sa gitawag nga hour of divine deception na ay right time, abot yun na siya, na ay painful, sakit kayo, ang kuya pa yun sa divine judgment is exclusive judgment. Ang imong bunal, dili na nimo pwedeng ipasa sa imong mama. Nga mahangyo ka sa imong mama, ma, pwede ba imo ning isa, ma, imo ni ati, isa ati, pastor, pwede ba ka mukuha og isa, pastor? Exclusive na. Kung unsa imong buhaton sa Dios karon nga nagpalayo ka sa Dios, moabot ang panahon nga antuson mo gid na sa imong kinabuhi.
Pag mag-antos, ikaw ra gyud mag-antos. Audience impact ra gyud mi. Kung sa boxing pa, go, 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 sige, sige, mara gyud among trabaho. Unya, naka dito sa ring, ginabunog na kanil audience impact na ta. Muna nga to, tarungon na to ang pagpangalagad sa Ginoo. Stop pretending. Amen? Tama na na murag pakarunging nun. Be real as a Christian. Nga kung unsa ka diri sa church, maupo ka sa gawas. Dili lang nang diri sa church. Dapat ipakita nato nga si Kristo ari sa tong kasing-kasing. Kay kung mag-try na ka sa kalibutan, wa may nakabalo, pero kita na sa Ginoo. Moabot ang gitawag right time judgment sa divine judgment of God sa Ginoo. Painful, sakit kayo, sakit kayo. And also exclusive judgment. No sharing. Amen? No sharing. And the last but not the least, number 1, Satan's arrow of deception. Number 2, arrow of divine. Mabasa sa tag verse, 1 verse, Romans chapter 2, verse 2. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such thing. Amen? But we are sure that the judgment of God is according to truth, according against them that which commit such things. In Romans chapter 2 verse 6, who will render to every man according to his deeds. Ginoo ra gyud mobalo sa to. Mo na Kristiyano kung unahon na nimo nga ginapakaubos ka sa uban, padayon lang. Pananaw sa uban murag wa kay alipungoy sa panay term nila sa imuha, wa kay murag kung sa ilang paghukom murag wa kay maabtan ba. Pabilin lang og tarunga lang imong kinabuhi. Amen. Kay ang Dios mo reward kung unsa ang atong gihimo. Mo na ka dili po ni share mingon pa nga imong silingan. Uy, apila ko ha kay para maapil ko sa blessing. Dili iyahay ta. Wala lagi share lagi. According kung unsa imong gihimo. Kanang inyong contribution dire, uy, nanay saktong bugti pod sa Ginoo. Kung bugtian sa Dios ang gitawag nga mali nimong binuhatan, I believe bugtian pod sa Dios ang imong tinarong nga binuhatan. Amen? Oh. So nganong dito man ta sa painful nga naa may nindot, amen? Oh, dapat dili ta ma-attract dira ba? Dapat kani dili ko ani kay kani, gyud ani, lasgaw gyud kinabuhi nato ani. Tunglohon gyud ta sa Dios. Dapat makita na nato. The last but not the least, number 3 is arrow of God's favor. Igsoon kabalo ka, kung kinsa ang nagtinarong diri, dili pwedeng masayop ang Dios. Wala man ko arrow sorry, wa ko kalimot ko arrow. Okay ra mulam ko aning kuan. Dili na ko ni balion Kung nagtinaw, si pangalan mo Brad? Jerickson. Kung si Jerickson nagtinarong sa Dios, sa kadaghan ninyo, dili pwedeng masipyat ang Dios. Nga iyag yung ihatag ang arrow of favor. Amen? Bisan pagdaghan kayo. Dili pwedeng masipyat ang Dios. Muna, di na to pwedeng mataguan ng Ginoo. Muna nga sa atong pagpangalagad sa Dios, tarungan na to. Amen? Kay ang God's favor, blessing kayo, puno sa kalipay. Nganong dito man ta sa painful judgment nga na may favor of God. Ug ang pamaagi lang tarunga ang pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw atika ang imuhang kinabuhi nga imong tabunan nga murag Kristohanon pero di ay. Amen? Dili pwede ta nga duhag naong. Tarunga. Kay ang Dios sa tanan nga magtinarong, ang Ginoo mohatag og arrows of favor. Bisag wa ka nauyonan sa tanan kung nauyonan ka sa Ginoo. Amen? Bisag gihukman ka ngayon sila, awa kay maabtan, pero kung nagtinarong ka sa Dios. Amen? Maingon tong mga nasa taas, aloy kay na siya, maglisod gyapon na kay di kabalo. Ang 1 plus 1 ingon siya 11. Pero kung nagtinarong siya. Amen? The arrow of God's favor dili na pwedeng masipyat nga moadto sa pikas. Kung kinsang nagtinarong sa Dios, mora gyud hatagag pabor sa Ginoo. O kanang pabor pwede natong ma-enjoy tanan, depende sa imong pagpili sa Ginoo.
Unahang Dios lipaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsay natabo kay King Hezekiah? Ngano ba kabalo ba mo nganong gi-safety si King Hezekiah? Na siya gihimo sa bulaton sa Ginoo. Gipakaon niya mga alagad sa Dios. Gitigom niya ang mga Levites. Unya na restore ang templo. Nga sila nabalik ang service. Pag abot sa mga problema ni King Hezekiah, gihatagan siya pabor sa Dios. Tanan nga naghatag, tanan nga nagcommit, tanan nga nagpaluyo sa bulaton sa Ginoo, dili pwede nga dili mo hatag ang Ginoo pabor kaninyo. Amen. Ngano man tungod kay buluhaton ni sa Dios. Ngano man nga si katong 5 loaves nga ang bata ganito, balon lang to niya. Pero paghatag niya sa Ginoo, ningon siya, kinsay na ipagkaon dra? Nadiri Jesus ko anali kanang 5 ka tinapay, 2 ka isda. Sa diyang aghatag sa Ginoo, everyone nakakaon. Anything nga imong iuna ang Dios, nagi panalangin gikan sa Ginoo. Nga imong una kung ako na ihatag, mawad-an ko. Di ba? Sa kanang humanly speaking ba nga, mawad-an ko. O ginahot nga atong pagtuo sama sa bata. Amen? Nga dili mahadlok sa Ginoo, kundili mas mosalig sa Dios. Paghatag, wow! Ang iyang balon, tanan nakakaon. Anything nga inyong unahon para sa Ginoo, dili mo mawad-an sa inyong panginahanglanon. Tagbuon gina sa Dios. Amen? Mo na gitawag pabor na sa Ginoo. Pero kung magdinalo ka, mo provide ang Ginoo bag nga buslot. Na ako'y preaching ana pero kay wa na may time. Sige kag tigom. Si kag tigom. Mayon si pastor, please atong ampuan ang atong sinas. Sirag pikat-pikat imong mata. Kay yung ka makuha ani sa nabi ako'y goal ani kay morning. Ang imong goal lahi pang personal. Ang Ginoo mag-provide sa imo og kanang buslot nga bag. Nasa bag pero buslot. The more nimo ginatigom, the more lang na siya mawala. Pero kung unahon nimo ang Dios, na kay panginahanglanon i-provide na sa Ginoo. That's God's favor. Amen. Pabor na sa Dios. Mana nga bisag nakas kalisod, nakas sa panginahanglanon, unaha ang Dios sa imong kinabuhi. Tanan nga imong giuna o gihatag sa Ginoo, matingala lang ka. Nga ang unahon sa ban mawad-an, pero ang Dios dili namang konsepto sa Ginoo. Ang pabor ihatag sa Dios. 5 ka tinapay, 2 ka isda. Maulang to, nakakaon tanan, may sobra pa yun. Basta di lagi ka dalo og may salig ka sa Ginoo, bisa na gamay padakuon na sa Ginoo. Sa sobra nimong makasarili, madlo ka. Sa sobra nimong tigom, mawa ra gyapon na. Ngano man wala ang pabor sa Ginoo. Dili na to kaya magtigom kung wala ang pabor sa Dios. Grasya ra gyud sa Ginoo kung unsay nasa to nga magpabilin. Amen. So, the arrow of God's favor giubanan si Hezekiah tungod kay na siya gihimo. Ang bata ni ang 5 ka tinapay, 2 ka isda, nanagahan na pag isobra, ngano man gihatag niya sa Ginoo. Mo nang unsa atong mga needs, itugyan nato na sa Ginoo. Amen. Lord, ikaw na ibahala. Na ako ihatag ni para Ginoo sa bulaton nimo Ginoo. Ikaw na ibahala, Lord. Namin need pero Ginoo unahon ka namo. Ang bata gutom na to Parehas gusto sila gutom. Pero paghatag, wow. Sobra-sobra. Amen. And also of the arrows of God's arrows of divine or arrows of God's favor is naigitawag nga protection. Kabalo ka si Jehoshaphat, kulba kay ito yung kahimtang. Nagibutang siya sa langanin. Pero unsa lay naa sa hagad nga gikuptan, nagasalig siya sa Ginoo. Kristohanon, siguro ang imong kinabuhi naka sa frontline of danger. Pero ayaw kahadlok kung nagatuo ka sa sahad sa Dios, He will never leave you nor forsake you. Asa atong piliyon katong arrow of Satan's deception nga di ta mohawa dira, ala sige lang ta ganahan, maabot ang panahon maguba tong kinabuhi. Ikaduha, hukmanta sa Dios ato ang mali nga mga binuhatan or didto ta sa pabor sa Ginoo. Pagkanindot nga naa ta punon ta sa pabor sa Dios. Amen.